Good day uli mga ka-farming. So hapon na naman. Ayan. Buhay pastol na naman tayo mga kabukid. So ang tips natin ngayon for today o pag-uusapan yung kung ano rin yung maganda. Ayan. Na alagaan, upgraded, pure breed o full blood. Ayan. Siyempre depende na rin sa mga gustong mag-alaga siyempre. So ako, ang alaga ko upgraded na kambing. Hindi siya full blood, hindi siya pure breed. Kasi yung full blood at pure breed may kamahalan siya mga kabukid. So kung ibebenta mo siya sa market, tiba-tiba ka talaga. Siyempre kung bebenta mo siya sa market. Ngayon sa akin kasi ako mid type. So ang purpose ko maging reseller o dealer ng mga mid type na kambing. Kung ito kakatayin mo pag upgraded, okay lang. Pero yung pure breed o full blood, hindi mo siya pwedeng katayin na basta-basta kasi mahal yung alaga nun o may presyo. So kaya ako, ginagawa ko, upgraded lang ang aking inaalagaan. Kasi manghihinayang ang katayin mo yung malahing kambing. Ito naman malahi na, may lahi na rin naman. Pero hindi siya yung kagaya ng full blood at full breed na mga malalaki, makakapalang laman. Pero dito meron din namang makakapalang laman, malalaki o matatangkad kasi upgraded na rin naman sila. Hindi lang sila yung tipong quality. Pang table lang sila. Yung sinasabi nilang pang table pang karne. Pang karne lang sila mga kabukid. Pero malalaki na rin tong ating mga alagang kambing, nasa 30 to 40 kilos. Meron to. So ito hindi ka manghihinayang na karniin mo o katayin mo kasi mga upgraded lang sila mga kabukid. So kayo kung mag-aalaga kayo, pag-isipan nyo muna kung alin yung papasokin yung marketing. Kasi sa pag-marketing ang pinasok mo, makabenta ka lang ng ilang kambing, paldo ka. Ayan sinasabi nilang paldo. Yun, paldo ka nga naman. So ako kasi di ko inaano yung paldo agad. Dinadahan-dahanan natin yung ating business. Tulad nito, pagka wala tayong benta, pwede tayo mag-slaughter, magkatay, tapos per kilo natin ibebenta. At least may income tayo tuloy-tuloy. Kasi mahirap din yung full blood o pure breed. Marami ng barat ngayon. Ayan, shoutout muna sa mga barat. Kasi mahirap magbenta na talaga pag marami na yung mga magagandang kambing na pure breed at full blood. Lahat ng tao baka meron na, wala. Hirapan tayo magbenta. Hindi ka pwedeng mag-change plan. Kaya ako, ito lang ang akin. Ito yung pinasok ko, yung pang mid type na kambing. Upgraded. Para hindi tayo mahirapan maghanap ng sale o pangbenta. Kaya pag may mga okasyon, piyestahan, yan, pwede tayo magkatay. Kaya ito yung pinasok ko. So sa mga papasok, hindi ko naman kayo ini-encourage na ganito yung alagaan nyo. Depende naman sa inyo yon. Sa akin kasi mga kabukid ito yung napili ko. In case na mahirapang magbenta. Kasi nahirapang magbenta sa mga malahing kambing. At least may income na dumarating. Pwede tayo mag-slaughter. Kasi may babagsakan tayong mga karinderya. Yun lang ang akin. Naging wise lang ako. Pero mas magandang business talaga yung marketing ng full blood at pure breed na kambing. Yun. So sa akin lang, ito yung naging idea ko. Bakit ako nag-alaga ng mga upgraded. Ayan. Para lumaki yung kambing, para pag nagkarni ka, di ka mapapagod, di pa ulit-ulit, di ka gaya ng native. Ayan. Ito malalaki na. Ayan, masasarap pa yung lasa nila. Kasi yung dugo nito, may dugo pa silang native, pero yung back natin malaking kambing na upgraded. Kung itatabi mo siya sa pure breed, parehas lang sila siguro na laki, pero yung quality nasa pure breed at full blood. Yung quality. Kumbaga sa quality nga. Ayan mga kabukid.
yung ating mga alagang kambing. Oh. Lusog-lusog sila, yun yung bagong panganak natin. So napurga na natin kaninang umaga. So bukas tuturukan natin ng iron tsaka B-complex para tuluyan na siyang lumakas, para pag nag-hit siya uli, malulusog na naman ang kanyang ibibigay na anak. So yan, yan po ang aming pastulan. Ayan ang halawak. Ito yung aming kabukiran. Ayan, ganyan lang po ang ating buhay dito. So yun po yung aking idea. So sa pagkukross naman, o sa mga nagtatanong kung paano mag-upgrade ng kambing, bibigyan ko rin po kayo ng idea. Para sa akin, yung native, i-cross nyo muna sa Anglo-Nubian na back. Anglo-Nubian muna, huwag tayo magmadali ng Boer agad. Mahirap kasi pagka tayo, yung tumalon tayo sa program. Kasi pagka tumalon tayo sa program, pwede namang tumalon, pero meron ding hindi natin maasahan ng mortality o pag-fail ng ating mga alagang kambing. Kasi yung Anglo-Nubian milk type siya at meat type. So pag nag-cross yung native tsaka Anglo, magkakaroon ng possible na dadami yung gatas ng ating alagang kambing. Kasi nagkaroon na siya ng dugo ng Anglo-Nubian, yung mga anak ng native. So yung mga anak ng native, pwede na nating i-cross ng Boer yun. So masusuplayan ng inahin yung anak pagka Boer na yung cross. Ayan, kailangan muna magkaroon ng dugo ng Anglo-Nubian para masuplayan yung kasi yung Boer, sila yung kambing na malakas kumain, matakaw magdede. Kaya kung native to Boer agad, matutuyuan yung inahing native, baka hindi niya masuplayan. Pwede naman magpa-feed battle kung matyaga tayo mag-alaga. Pero pagka hindi, sa bagay pag pinasok natin, matyaga tayong magpapapid. Pero mas maganda pa rin yung nakaprogram yung ating mga alagang kambing para hindi tayo mahirapan. Anglo-Nubian cross native, tapos yung anak ng native tsaka Anglo-Nubian cross Boer. Yun lang po, kasi yung native mga 1 liter lang ang nasusupply niya ang gatas. Kaya kailangan natin yung back natin Boer muna, Anglo-Nubian muna. Tayo dalawa yung back natin ginagamit, yung Anglo-Nubian tsaka yung Red Boer na yun. Yan, nandun siya mga kabukid. Ayan natin mga alagang kambing. So mainit, yung iba umuwi na, pero yung iba kumakain pa. Mamaya pauwi na natin to. So yun lang ang aking tips sa mga papasok ng negosyo. Piliin nyo kung anong gusto nyong pasukin, kung meat type ba o marketing sa mga kambing o dairy. Siyempre nasa sa inyo na yun mga kabukid. Pero ako kasi, kaya napili ko to, ganon yung purpose ko, yung meat type tapos upgraded. Kasi pagka nag meat type tayo, hindi tayo manghihinayang magkatay kung ganito yung upgraded ang kambing. Kasi sino ba naman magkakatay ng full blood o pure breed? Kadalasan marketing yun, pang materyales, pang cross. Yun ang purpose ng ating mga full blood, pure breed. Yan, i-cross natin sa mga upgraded, papagandahin natin yung mga lahi ng ating mga kambing. Pero mahirap para sa akin kasi ayoko mag pure breed o full blood. Pwede rin mag pure breed, pero mahirap kasing katayin. Parang maawa ka na, manghihinayang ka na pagka nagkaroon ka na ng ganong uri ng kambing na quality. Ayan. So hahanap ka ngayon ng buyer na nagsisimula sa mga pagkakambing. Doon ka maghahanap nun. Pero dito yung meat type natin nandyan na yan, parang kay Jordan. Ayan, biyahe ni Jordan pala. Ayan, yun, meat type talaga siya, may pwesto, nagkakatay, ganun lang siya. Yun ang target natin, mag supply lang tayo ng mga karne. Ayan o, lawak pa dun ng pastulan, may nagpapastol ng kalabaw.
So yun lang mga kabukid. So hanggang sa muli, tatapusin na natin ang vlog. Shoutout sa lahat na nanonood at nagsusuporta ng ating vlog. Goodbye. Bye.